3. Magandang hapon po mga kapatid. Ako po ang inyong kapatid na si Bolondo at nandito po tayo ngayon sa programa Itanong Mo kay Bolondo. Well, ito pong gagawin natin ngayon is Bible Exposition tungkol sa mga katotohanan sa Biblia na dapat nating ipaliwanag sapagkat sa panahon ngayon maraming nagtatalo tungkol sa Biblia. Kung mga talata dito na sinasabi nila kung ano-ano, pero hindi naman ano-ano. Basta ano yun? Ano? O sige, ano? Okay. Ay, so, John chapter 1, verse 1. Ito yung sinasabi nila na, yung ano? Sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang sabi po ng mga iglesia dito, mga kapatid, sinasabi nila na in the beginning, yan ay nangangahulugan. Ibig sabihin, yung word doon, sa Yesu Cristo yun, tama, di ba? Amen. Yan, okay. Yung word doon, sa Yesu Cristo yun. Tinutukoy pa sa Revelation, sabi niya, the word of God, name the word. Ngayon, ang word na tinutukoy na, ibig sabihin, sa Yesu Cristo lang daw, ay nasa isip na ng Diyos in the beginning. Nakuha niyo yung gusto ko sabihin. Apo. Ang sinasabi ng iglesia, hindi Diyos si Cristo. Kapag sinasabi na in the beginning, ito daw yung, nung nagsimula ang lahat, si Cristo, ay nasa isip na ng Diyos. Mali po yun mga kapatid. Tingnan nyo po, ang tinutukoy po dito in the beginning, ang salitang pasimula, ay hindi nangangahulugan na ang verbo ay may pasimula. Kundi ito'y nagsasabi na ang pangyayari noong una. For example, sa Genesis 1:1, in the beginning, God. Diba? Ibig sabihin, bago pa magsimula, andun na yung Diyos. Siya nga po. Ngayon, sinabi dito, anong sabi? In the beginning what? The Word. Apo. Klaro-klaro, no? Apo. Nung simula, nandun na yung Word. Ibig sabihin, si Yesu Cristo ay Diyos. Okay, napakasimple ng talatang yan. Isa pa po. Ngayon, kung si Cristo Diyos, ang Ama Diyos, ang Banal na Espiritu Diyos, ilan ang Diyos? Tatlo po. Oo, tatlo ba? Hindi, isa lang. Isa lang po. Tingnan natin. Sa 1 John 5:7. Ito yung pinakasikat na tinatawag na Johannine Kama. Ni-research ko pa po yan sa ilalim ng Kama. 1 John 5:7. Sabi po dito, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Sinasabi po nila mga kapatid, ay sa Scofield Reference Bible, na sinasabi doon na this verse has been generally agreed that it has no authority. Na siningit lamang daw po. Mali po sila mga kapatid, amen? Amen. Sapagkat ito pong verse na ito, magiging error po ang Bible. Bible mismo po. Bible. Magiging error mismo ang Bible kasi ay sa verse 18 po. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, the water, and the blood. And these three agree in one. Ngayon, kapag sinabi, sabi dito, the Spirit, wala siyang kasarian. The water, wala rin siyang kasarian. The blood, wala rin siyang kasarian. Nakuha niyo po? Ibig sabihin, ang verse 8 ay walang tinutukoy na kasarian. Ngayon, kung tatanggalin ang verse 7, ibig sabihin, magiging error ang verse 8. Bakit? Sapagkat neuter siya. Neuter, kapag sinabing neuter, yun na yun. Nakuha niyo? Amen. Ano po spelling? Neuter. N-U-N-Y-U-T-I-R. Neuter. Okay. Ngayon, kailangan yung verse 7 sapagkat yung verse 7, yun yung sumusuporta sa verse 8 para makompleto siya, yung para sumakto siya sa tinatawag na Greek syntax. Alright? Greek syntax. Magmadali na daw po ako, no? Okay. For the win. Napatunayan natin na totoo ang Trinity. Ngayon, napapatunayan naman natin ngayon ay Patay ka na.